ayan mga travelers, ay tayo ay mabiyahe na. Tayo ay pupunta ngayon ng Tarlac. Nakadagdag po tayo ng dalawang passenger, si Papa Mones, tapos ay si Eunice, ayan. Nandun sa gilid. Ayan. Tagdagan tayo na tatlo sana, kaya lang hindi na sumama si Sister Liz. Ayan. Kaya ayun, silip na, bababay na sila. Bye-bye. Sige, pagkatapos natin mag-stay ng halos isang linggo dito sa Batangas, tutulak po tayo ngayon patungo ng Tarlac. Ngayon meron tayong bagong dadaanan. Ngayon lang tayo makakadaan dito first time. Dadaan tayo ng Kaibiyang Tunnel. So, hindi pa natin alam kung kumusta ang kalsada dito kasi first time pa lang po natin itong dadaanan. Marami na nagsasabi sa atin na ang daan doon sa Kaibiyang Tunnel papuntang Ternate, Cavite, medyo maraming sigsag at matataas na mga ahonin. So titingnan natin mga ka-travelers kung kakayanin ba ni Chariot at kung kumusta yung magiging biyahe natin dito sa panibagong rota natin pong tutuklasin. So palabas na po kami dito sa bayan ng Nasugbo. Hindi ko alam kung saan kami dadaan dahil first time po namin dumaan sa lugar na ito. Napakaganda naman po ng panahon dahil dito sa Batangas ay napakainit kapag ganitong mga panahon. Pero napakalamig ng hangin. Sa ngayon naman sa mga napagtanungan ko, itong daan na to ay dire-diretso lang at dadaan kami ng mga kapatagan bago kami mag-ahon papunta sa mga bulubundukin, papunta sa tunnel ng Kaibiyang Tunnel at ang lusot na namin ay sa Ternate, Cavite. At dahil nga first time namin dumaan dito, nagtalo-talo pa kami kung ano nga ba talaga ang una namin dadaanan, bundok ba agad o tabing dagat muna. Kaya nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakbay. Sinundan lang namin yung karsada. Kahit medyo kakaunti yung mga dumadaan, pero tuloy lang namin dahil wala naman pong ibang daan.
Paglabas pa lang namin ng Wawa, isang mataas na ahon agad ang bumulaga sa amin. At hindi dito naiwasan na kami ay makapaglugir. Okay na. Oh. Mataas pala ahon dito, guys. Simula pa lang. Logger agad tayo. At dahil mainit ang panahon, hindi din natin pwedeng masyadong persahin si Chariot dahil baka minit ng masyado ang ating makina. Pagkalipas pa nga ng ilang minuto at ilang kilometro na paglalakbay namin, ay ito na nga bumulaga na sa amin ang napakataas na mga ahon at mga matataas na lusong na kapag ikay alanganin, talagang delikadong dumaan dito. Naglogir na agad ako kasi nakita ko yung Tiagyo sa unahan namin. Merong ilang pirasong pasero lang, gumagapang siya paahon. Kaya sabi ko, sigurado napakataas ito. Manigurado na tayo. At yung aming inaasahan na mas madaming patag muna ang dadaanan bago magsimulang umahon sa bundok ay hindi pala, baliktad pala. Mas marami palang bundok na matatarik, sigsag, ahon-lusong ang aming dadaanan kaysa sa kapatagan. At nagpatuloy na nga ang aming paglalakbay dito sa ganitong uri ng karsada na lagi na lang kami naglulugir, maging ahon, maging lusong. At nadaanan din namin dito itong sikat at kilala na tinatawag na Kawayan Cove. Dito pala ito madadaanan. Napakaganda ng lugar, napakaganda ng view sa kanilang lugar na ito.
Para sa mga kacharyot natin na nagtatanong ano ang mga nagiging diskarte po natin sa ganito katataas na lusong. Siyempre, sabi nga nila, mahina daw yung preno ni chariot. So ano daw ginagawa natin kapag napakataas at kargado naman tayo? So ang ginagawa natin mga ka-travelers, siyempre titigil tayo at maglulugir tayo pababa para hindi tayo bumulusok. Nag-logger tayo po ba mga kapatid? Sobrang taas. Sobrang taas. Ito. Doon tayo galing sa baba. Oh. Nakakabigla yung daan. Talagang napakatataas. Diba? Oh, grabing tataas oh. Ano nyo oh. Oh, diba? Sobrang taas. Sobrang taas ng daan. Oh. Tapos yung ligo niya, akala mo eh, bitukang manok. Sobrang taas. Pababli, ano, ganon. Nakakabigla, nakalugir tayo, lagi tayo nakalugir. Pero pag sa logger naman, segunda lang. Kayang-kaya na sa segunda. Ayan o. Paliko na naman to, paakyat na naman. Hindi ko alam kung hanggang saan pa ang liko niyan. Ilang oras kaya ito? Kaya pala naman sumo si Tayo Bebe. Habang dumadaan kami sa mga kabundukan na ito, mayroon kami nadaanan na mayroong bukal. Nakita ko mayroong babae nag-igib na dalang container. Sinasalok daw ba? Igib na rin tayo para meron tayong tubig inumin sa daan. Meron kaming nadaanan na babae na may bitbit na galon. Galing siya dito sa baba. Sabi ko baka may naigiban daw dito ng fresh water. Ayun, no? Punta sila papa dun. So, meron daw dun yung ano. Pagkatapos nga naming umigib ng tubig, nagdire-diretso na kami ng aming paglalakbay. At napadaan kami sa isang napakagandang lugar nito.
na hindi ko iniisip at inaakala na meron palang ganito kagandang paraiso dito sa aming daraanan. Napakatahimik at napakapresko ng lugar na kapag ikay naririto, parang iisipin mo ayaw mo nang pumunta dun sa lugar na puno ng mga kabihasnan. Napakagulo, napaka-traffic, masyadong mapolusyon. Habang dito sa lugar na to, napakaganda ng tanawin. Ang iyong utak ay marirelax kapag ikaw ay naririto. Dahil kay Chariot mga ka-travelers, napakadami natin ng mga bagong karsada, bagong ruta na natutuklasan. Mga dating hindi natin dinadaanan, ngayon nadadaanan na natin. Kailangan kasi natin umiwas sa mga main road. Kailangan natin iwasan yung traffic at yung mga lugar na madaming bawal. Kaya, dinadaanan natin kahit mga bundok. Di bali ng matataas, di baling matatarik. Ang mahalaga, mas komportable tayong dumaan dito. Mas relax yung utak natin dahil wala tayong aalalahanin na baka bawal sa unahan o baka mahuli tayo sa daan. Sa aming paglalakbay, hindi talaga kami makapaniwala na mga ganito yung dinadaanan namin, mga kakaibang tanawin, lalo na makarating kami sa lugar na ito. Para bang ibinabalik tayo sa panahon ng mga sinauna sa ating mga ninuno. Hindi ako makapaniwala na meron akong makikitang ganitong lugar, na parang nakikita ko lang to sa pelikula ni Lito Lapid noon ng Pugad Lawin. Ngayon, naaktuhan ng aking mga mata. Ang akin lang pinagtataka, paano nabubuhay ang mga hayop at mga tao sa ganitong lugar. At kung titingnan mo kasi ang kapaligiran, tuyong-tuyo na siya tingnan, parang walang tubig ang lugar na ito. Pero amazing talaga mga ka-travelers, napakaganda at nakaka-enjoy na daanan. Tuwang-tuwa talaga kaming lahat sa lahat ng aming mga natatanaw sa daan. Dahil kakaiba, nag-travel na tayo Luzon, Visayas at Mindanao, pero kakaiba talaga ang mga lugar na dinadaanan natin ngayon.
Cowgirl na yan ngayon. So yan mga ka-travelers, Look na po tayo. Bali lang pas na tayo doon sa may sentro ng Look. May natatanaw na akong ahon. Hindi ko alam kung yung ahon na yan, yan na nga talaga yung simula papunta doon. So doon sa unahan lang, mayroon dong kilometer post. Ang nakalagay ay 11 kilometers na lang po yung Ternate, Cavite. Cavite. So ibig sabihin, tatawid na lang tayo ng bundok, nasa Ternate. So madami pa ring sigsag nakalagay doon sa Google. Sigsag lalo na sa pagkatawid po nung tunnel. So sa mga gustong sumubok dito, lagi lang po nyo siguro din okay yung brake nyo, at saka wag po kayo magpabilis dahil pag nabigla kayo, kaya kanina nagulat ako, paglusong ganun, sobrang tarik pala mga kapatid. So naglogir ako pababa dahil siyempre mabigat tayo, no? Kargado tayo. At malimit ako dito nakakapaglogir dahil sa taas ng ahon na sigsag. Pero kung siguro yung stock natin, yung clutch natin, yung datihan, hindi tayo maglologir doon sa mga ahon, hindi na makapaglogir. Pero pang mga horse, oh. Wow. Oo ha. Stig. Kailan ko nakakita ng mga alpas na kabayo. Ganon kadami. Hello. Ay, tumakbo. Tala. Hello. Mga choy-choy, oh. May bahay kasi dyan banda. Grabe. Sobrang init ng lugar na ito. Pero napansin ko kanina, itong side na to medyo berde na yung bundok niya. Tapos dun yung ma-brown talaga. So sabi ko, siguro simula na malamig dito. Medyo malamig na nga yung hangin. Saka matubig tong lugar na to, guys. Oo. Malamig na lugar. Akyat ulit. Yun, ako, may cowgirl. Umakyat. Pagkatapos nga namin magpahinga ng kaunti at magunat at mag-jingle, nagdire-diretso na nga kami. Pero nagkamali pala ako sa pagbasa ko ng kilometer post. Kasi yung letter T pala, hindi pa pala yun Ternate. Dahil tingnan ko sa Google, ang Ternate mahigit 20 kilometro pa ang aming tatakbuhin mula dito sa aming tinigilan. Pinatikim lang kami ng konting kapatagan mga ka-travelers, pinarelax lang ng konti si Chariot sa mga bundok na ahon at lusong. Pagkatapos eto na naman, bundok na naman. At dito sa lugar na to, madaming kahoy. Kung minsan naiisip ko na lang, bakit nga ba nagsiksiksika ng mga tao sa Maynila? Siyempre, 'di ba, dahilan sa hanap buhay. Pero napakalalawak ng mga kabundukan na walang nakatira. Pero ang napansin ko dito sa lugar nito, napakadaming gwardiya. Naisip ko siguro ito yung sinasabi nilang pag-aari ng mga mayaman ng mga kabundukan. Kaya yung ating mga kababayan na mga mahihirap, sila naman yung mga walang ari-arian kasi pinagbenta na nila sa mga mayayaman. At ito naman, tinake advantage ng mayayaman dahil nakita nila na merong malaking opportunity para sa kanilang negosyo sa mga lugar na to. Sa totoo lang, napakagandang tourist spot ng mga lugar na ito. Merong malapit na dagat, malamig na lugar, at napakaganda ng biyahe dahil malapit sa Maynila. Papansin nyo to mga ka-travelers, tingin kami ng tingin sa palibot namin, lingon ng lingon, tapos tingala sa taas. Kasi ang napansin namin dito, napakalalaki ng bato. Iniisip namin kung paano natibag ang mga bato na ito at naging kalsada na ganito. Di basta-basta siya, solid na solid yung bundok na bato. Kaya nakaka-amaze. Ang nakakatakot na dito, baka mabagsakan ka. Kagaya na lang ng malaking bato na nasa gilid na yan. Oh. Yan, di ba? Mga nagbagsakan, mga naglandslide, tapos nataybingan, no, ikaw yung tumadaan. Kaya talaga doble ingat. Kailangan sa tuwing magbibiyahe tayo, kailangan nating manalangin muna para lagi tayong may gabay ng Diyos.
Napansin nyo ba ang napapansin ko? Kanina pa tayo nagta-travel pero wala tayo halos nang nakakasalubong at nakakasabay na sasakyan. Parang tayo lang yung tumatakbo sa lugar na ito mga ka-travelers. Alam nyo, kung may dumapanlawin kayo, nako, sigurado mapapanlaw kayo sa lugar na to. Kasi wala kayong madadaan ng bahay, wala kayong madadaan ng vulcanizing, paano kung kayo maplatan? Napakadalang pa ng mga dumadaan kahit mga riders, ilang piraso lang. Kaya dapat pagdadaan kayo dito, maaga pa, huwag kayong papagabi kasi yung lugar na to, talagang kapag kayo'y nabirya sa daan, wala kayong basta-basta matatawagan ng tulong dito kasi walang bahay, walang mga tao sa mga dinadaanan natin. Nung makakita na kami ng dagat, nabuhayan na kami ng loob kasi sigurado may mga bahay na dito, meron na ditong mga nakatira. Pero bago mo tumarating, kailangan mo munang tawirin yung napakalaki kabundukan, mataas na ahon, mga sigsag, na kung mahina ang sikmura mo, sigurado babalik ka dito. Pinaalalahanan kami nung dumaan na tricycle kasi yung mga lugar na to at mga daan dito mga ka-travelers ay accident prone area dahil sa bukod na ito yung mga matatarik at mga matataas, sigsag pa at walang mga katao-tao sa daan. Kaya kailangan doble ingat talaga pag dumadaan kayo dito. Lalo na kung hindi nyo kabisado, kailangan huwag magpabilis ng takbo. Alalay lang lagi for the safety ng lahat. Napansin ko lang pagdating namin sa lugar na ito, yung mga tao sa tabi ng daan nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, first time nilang makakita ng chariot na nakarating sa lugar na ito. Kasi nga, ang lugar na ito ay napakahirap puntahan dahil sa matataas na mga bundok na dapat mong kawirin, mga sigsag at mahabang lusong. At kung sa tricycle naman, napakadalang din. Halos ang naalala ko lang, ngayon, yung nagpaalala sa atin na mag-ingat daw tayo sa daan. Medyo nagsisimula na rin dumilim mga ka-travelers. Hindi ko inasahan na abutin tayo ng ganito katagal na travel mula doon sa ating pinagmulan sa Lian hanggang makarating tayo sa Kaibiyang Tunnel. Dahil nga, ang expected ko, napakalapit lang nito. Pero ang totoo, malapit lang naman talaga siya. Kaya lang, napakatataas ng ahon na tayo kaya nadidelay sa takbo natin dahil sa kagagamit natin ng low gear at napakabagal natin sa ahon, napakabagal din po natin sa lusong. At sa wakas, nakarating na rin po tayo dito sa lugar na kung saan nandito ang isa sa mga maganda at pinakamahabang tunnel dito sa ating bansa, ang kilalang Kaibiyang Tunnel. Magpapicture tayo. Magpapicture. Ganda. Nagpapicture na dito ang papa. Talaga? At sa wakas, nakarating din kami dito sa Kaibiyang Tunnel. At kung makikita ninyo, paglampas namin ng tunnel, napakadami ng mga nagpapapicture sa lugar na ito. Sobrang taas talaga ng mga daan dito, tapos meron pong matataas ulit na daanan. Ayan.
Picture na sila dyan. Sa sobrang tuwa, sa sobrang excited ko Karating guys, din tayo. wala na akong maisip gawin, wala na akong maisip sabihin pagdating sa lugar na ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, basta sobrang saya ko na Kaibigan nakarating Tane. kami sa lugar na ito. Alright. Yan na, nakarating na tayo. Ano, baba na kayo, pa-picture, dali. Dali! Bababa, dali! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. So ayun mga ka-travelers, tapos na. Biyahe na tayo. So diretso na tayo, gabi na tayo punta Manila. Napuntahan na natin yung gusto nating puntahan, nadaanan na natin. Bagong achievement na naman to kay Chariot guys. Sobra no, mga bundok, sobrang tataas talaga. So bagong achievement na naman to kay Chariot. Nasa sa Kaibiyang Tunnel na siya. Picturean ko muna siya guys.